sa panibagong aralin. Ako si Teacher Polis, ang inyong magiging gabay sa araling ito. Matututunan mo ang paggamit ng mga salitang kilos sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Kaya tara, sabay tayong matuto at magsaya sa magiging aralin natin. Bago ang lahat, subukin muna natin kung hanggang saan ang inyong kaalaman sa araling ito. Narito ang panuto. Kopyahin ang salitang kilos na makikita sa pangungusap. Una, nagpapakain ng kanyang kalabaw ang aking tiyuhin. Pangalawa, magaling magluto ang tatay ni Angyap. Ikatlo, naglaba ng aming damit si ate kahapon. Ikaapat, ang mga bata ay nagbabasa ng kanilang module. Kalima, tumatahol ng malakas ang aso ng aming kapitbahay tuwing gabi. Nasagutan mo na ba lahat? Wasto natin ngayon ang iyong mga sagot. Lagyan ng check kung tama ang inyong sagot. At lagyan naman ng X kung mali ang sagot. Narito ang mga tamang sagot. Nagpapakain, magluto, naglaba, nagbabasa, tumatahol. Wow! Tapos na natin ang subukin. Ngayon ay tingnan ko nga kung may naalala ka pa sa pinag-aralan mo ng nakaraang linggo. Narito ang panuto. Iguhit ang masayang mukha sa bawat bilang na nagpapahayag ng tamang natutuhan mo tungkol sa talata at malungkot na mukha kung mali. Ano pa ang hinihintay mo? Simulan na! Una, natutuhan ko na ang talata ay lipon ng mga pangungusap na may isang paksa. Ikalawa, hindi kailangan na may intensyon ang unang salita ng talata. Ikatlo, mahalaga na maayos at malinis ang pagkakasulat ng talata upang maunawaan ito ng mambabasa.
Bilangin nga natin kung ilan ang nakuha mong puntos. Nandito ang tamang sagot. Una, masayang mukha. Ikalawa, malungkot na mukha. Ikatlo, masayang mukha. Ilan ang nakuha mong tama? Kung ikaw ay nakakuha ng 3 puntos, mahusay. Kapag naman hindi, huwag kang mag-alala dahil marami pa akong inihandang aralin na ating gagawin. Bago tayo magpatuloy, may itatanong muna ako sa iyo. Ano-anong mga gawaing bahay ang kaya mong gawin? Basahin natin ang usapan ng 2 magkaibigan. Sabayan ninyo ako. Nagpapakain ako ng baboy at nagdidilig ng mga halaman. Ako naman ay naghugas at nagwawalis ng bakuran. Mabuti at pareho tayong may alam na gawaing bahay. Tama ka, dapat may alam tayong mga gawaing bahay para matulungan natin ang ating mga magulang. Narito ang mga katanungan mula sa inyong binasa. Ano ang pinag-uusapan ng magkaibigan? Tama. Mga gawaing bahay. At ano-ano naman ang mga alam nilang gawain sa bahay? Oo, pagpapakain ng baboy, pagdidilig ng halaman, paghuhugas ng pinggan, at pagwawalis ng bakuran. Kaya mo rin bang gawin ang mga ito? Dapat kaya mo. Dahil ayon sa ating batas, ang mga batang katulad mo ay may karapatan na kailangang ibigay ng inyong mga magulang at ng pamahalaan. Ngunit, ang karapatan na yan ay may kaakibat na responsibilidad na dapat mong gampanan sa buhay. Narito ang iba pang halimbawa. Ano ang kanilang ginagawa? Ang mga kabataan ay tulong-tulong na naglilinis ng paligid. Bakit kailangan nating maglinis ng paligid? Tama ka! Kailangang maging malinis ang paligid upang tayo ay hindi magkasakit. At ano naman ang ginagawa ng mga mag-aaral na ito? Nagbabasa ng aklat ang mga bata sa silid, aklatan. At ang batang ito, ano ang ginagawa? Oo, ang batang lalaki ay naliligo. Ano-ano ang mga salitang kilos ang ginawa ng mga nasa larawan? Tama! Naglilinis, nagbabasa, naliligo. Saan ginagamit ang mga salitang kilos na ito? Tama! Ginamit ang mga salitang kilos sa pagsasabi o pag-usap tungkol sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan, at pamayanan. Marami ka nang natutunan at upang lalo ka pang matuto, gawin ito. Kopyahin ang salitang kilos na ginamit sa usapan ng magkapatid. Sulat ito sa inyong sagutan papel. Ako na ang maghuhugas ng pinggan, ate.
Sige, Lapo. Ako naman ang mag-iigib ng tubig at maglalaba. Ate, pagkatapos nito, ano ang susunod nating gagawin? Papaliguan natin si Bunso at maligo ka na rin bago tayo kumain. Okay, sige ate. Tapos ka na ba sa pagsagot? Kagaya ng dati, lagyan ng check kung ang mga sagot mo ay tama at X naman kung mali. Nandito ang mga sagot. Maghuhugas, mag-iigib, maglalaba, maligo, kumain. Malinaw na ba sa iyo kung paano ang paggamit ng salitang kilos? Tandaan, ang salitang kilos ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos o galaw. Tinatawag din itong pandiwa. Ginagamit ang mga ito sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Ngayon naman ay isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama at isulat ang mali kung ito'y mali. Una, si Ana ay naglilinis. Ang may salungguhit na salita ay salitang kilos. Pangalawa, ang mga gawain na ginagawa natin sa ating tahanan ay halimbawa ng pandiwa o salitang kilos. Pangatlo, ang mga salitang kilos ay ginamit sa pagsasabi o pag-uusap tungkol sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Narito ang mga sagot. Una, tama. Ikalawa, tama. Ikatlo, tama. Napakahusay! Natapos mo na ang lahat ng pagsasanay. Ngayon ay subukan mo namang gawin ito. Piliin ang tamang letra ng naaangkop na pangungusap tungkol sa salitang kilos na ipinapakita ng larawan. Una, A. Si Albert ay nagbubura ng pisara. B. Ang bata ay kumakain ng ice cream. C. Ang bata ay nagsisipilyo pagkatapos niyang kumain. Kalawa, A. Naglalaro ng bola si Howard. B. Naglilinis si Howard ng silid-aralan. C. Si Howard ay nagbubura ng pisara. Ikatlo, A. Umaakyat ng bundok ang bata.
B. Mabilis umakyat ng hagdan ang bata. C. Ang bata ay nahulog sa hagdanan ng mataas na gusali. Ika-4. A. Ang babae ay naglalaro ng lapis. B. Si Regine ay nagsusulat sa kaniyang kwaderno. C. Nagbabasa ng aklat si Regine dahil may pagsusulit siya bukas. Kalima. A. Si tatay ay nag-aani ng palay. B. Nag-aararo ng aming bukid si tatay. C. Ang tatay ay nagpapakain ng kalabaw sa bukid. Narito ang mga sagot. Unang bilang. C. Kalawang bilang. C. Ikatlong bilang. B. Ika-4 na bilang. B. Ika-5 bilang. B. At ang huli para sa karagdagang gawain. Basahin ang talata. Pagkatapos, pumili ng 5 salitang kilos at gamitin ito sa pangungusap. Sulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Si Fangka, isang napakasipag at matulungin na bata si Fangka. Tuwing Sabado, pagkatapos magdasal at magligpit ng higaan, ay tinutulungan na niya ang kanyang nanay sa mga gawaing bahay. Nagbubunot siya ng kanilang sahig, nagpupunas ng mga kagamitan, at tinutupi ang mga nilabhan ng kaniyang ate. Tumutulong rin siya sa pagtitinda sa kanilang maliit na tindahan. Malaking tulong talaga si Fangka sa kaniyang pamilya kahit siya ay bata pa. Binabati kita at matagumpay mong natapos ang mga pagsasanay sa araling ito. Hanggang sa muli, paalam!